nabuksan ang ating mga Biblia sa unang Korinto, kung saan tayo po ay patuloy na nag-aaral. Tayo po ay nasa huling bahagi ng chapter 15. We will be studying verses 35 to 58 entitled, Always Abounding in the Work of the Lord. Again, 1 Corinthians chapter 15 verses 35 to 58. Babasahin ko po sa Tagalog. Make sure na susundan niyo po sa inyong mga mata at tayo po ay mananalangin. 1 Corinthians chapter 15 verses 35 to 58. Ito po ang salita ng Diyos. Maaaring may magtanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Ito ang sagot ko sa taong iyan na walang nalalaman. Ang inihahasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggat hindi ito namamatay. At kahit anong binhi ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang anyo nito kapag tumubo na. Ang Diyos ang nagbibigay anyo sa binhing iyon, ayon sa kanyang kalooban. At ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Ganoon din sa katawan. Hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagandahan. Iba ang kagandahan ng katawan dito sa lupa at iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. Iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan. At iba rin naman ang ningning ng mga bituin. At kahit ang mga bituin ay may iba't ibang ningning. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Ang katawang inilibing ay hindi kaaya-aya at mahina, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y kapuri-puri na at malakas. Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito ay panlangit na. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Ngunit ang huling Adan na si Kristo ay siyang espiritong nagbibigay buhay. Hindi ang panlangit na katawan ang nauna, kundi ang panlupa. At pagkatapos noon ay ang panlangit naman. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa. Ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao na gawa sa lupa. At ang katawang panlangit ay katulad ng katawan na nagmula sa langit. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit, makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompetang ito'y muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya.
Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang inyong mga paghihirap para sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kalayaan, pribileyo na mayroon kami na muli naming mapag-aaralan ang inyong mga salita. Salamat o Diyos sapagkat sa pamagitan ng inyong mga salita, ipinahayag ninyo sa amin ang inyong sarili, ang inyong kalooban, ang inyong kautusan. At sa pamagitan din ito, naipahayag sa amin ang nag-iisa naming pag-asa, ang aming tagapagligtas, ang aming kayamanan, ang aming tagapamagitan, ang nag-iisang daan kung paano ang makasalanan ay iyong mapapatawad at mapapanumbalik sa iyong presensya. Ang aming Panginoong Hesukristo at ang Kanyang ginawa para sa amin. Salamat o Diyos, sapagkat alam namin na kailangan namin ang inyong mga salita ngayong umaga. At sa kabila, Panginoon, ng aming mga kahinaan, mga kasalanan at pagkukulang, hiling namin, kayo ang siyang mangusap. Marinig namin ang tinig muli ng aming mabuting pastol na si Kristo Jesus. At ang mga tunay na tupa ay siyang mapalakas, maitama, maitaguyod at mapagpala. At para sa mga naliligaw pa at wala pang kaligtasan, sila ay tumugon ng may tunay na pananampalataya at makasumpong ng tunay na kaligtasan. Muli, patuloy naming ipinagkakatiwala ang mga oras na ito sa inyong mapagpala at makapangyarihang mga kamay. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa chapter 15 ng ating pag-aaral sa 1 Corinthians at kung mapapansin po natin, ang chapter 15 kumpara sa mga chapters ng 1 Corinthians ay punong-puno ng mga mahahalagang doktrina na dapat nating nauunawaan. Narito, ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung ano ang Ebanghelyo. Sa chapter 15, ipinaliwanag niya verses 1 to 11, ano ang mabuting balita, ano ang gospel na kanyang pinapangaral, na siyang tinanggap at nararapat na tayuan ng mga mananampalataya sa Korinto. Again, chapter 15, verses 1 to 11, dinefine sa atin ano yung gospel, pinapaalala ni Paul sa Corinthian church. And then verses 12 to 34, binigyan diin ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng muling pagkabuhay, ng resurrection of the dead, na siyang ating tinanggap at tinatayuan. At kung iisipin natin mga kapatid, ang paksang ito ay very relevant and timely sa atin ngayon. Bukod sa natapos na pandemya, na kung saan naranasan natin ang pagiging limitado at kahinaan ng pisikal nating mga katawan, na kailanman hindi tayo magiging handa sa isang pandemya. No, nasa isang maliit na mikrobyo, na virus, kaya nitong sirain hindi lang ang katawan ng tao, kundi maging ang ekonomiya ng malalaking bansa. At hanggang ngayon, marami sa atin, hindi natatapos ang worship service na walang umuubo. No, lagi meron tayong ubo. Lagi tayong may sipon. Lagi tayong nangihina. Lagi tayong napapagod. Sumasakit ang ulo natin. Nararanasan natin ang pagiging limitado ng ating mga katawan, ang pagiging mahina ng ating mga katawan. At napakagandang isipin dahil makikita natin sa chapter 15, no, sasagutin ni Apostol Pablo yung mga katanungan na patungkol sa bagay na ito. Marahil na itanong nyo na rin, pag pinag-aaralan natin yung muling pagdating ni Kristo Jesus at yung buhay natin sa bagong langit at bagong lupa. Ano ba yung magiging anyo ng ating katawan sa new heaven and new earth? Ano bang mangyayari? No, dahil ngayon, nararanasan natin yung physical na kahinaan ng ating katawan. Tama? Very limited, very subject to diseases, subject to corruption. At bukod pa sa mga physical na karamdaman, narito pa yung physical na kahinaan natin laban sa kasalanan. Nariyan yung tukso, yung silakbo, o yung pita, makasalanang pita ng ating mga laman. Kahit kakatapos lang natin ang worship service, may makita lang tayo sa social media, may makita lang tayo dyan sa labas, nakikita natin kung gaano
kamakasalanan ng ating isipan at ng ating puso at ng ating laman. Tama ba? Kaya ang tanong, ano ang mangyayari sa new heaven and new earth? Ano ang mangyayari sa aking katawan na siyang mahina? Hindi lang subject sa karamdaman, kundi subject sa kasalanan. Kaya ito yung detalye na sasagutin ni Apostol Pablo dahil nga ang konteksto ng chapter 15 o maging ng Corinthian Church, marami ang nakukonfuse, nagda-doubt dahil na rin sa Greco-Roman culture na hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Dahil ang paniniwala ng mga Griego na ang katawan na ito ay makasalanan. Tama? Every flesh or every material being is evil. Only spirit is good. Yan yung filosofiya na sikat noon hanggang ngayon. No? Every material or flesh is equal to evil. And only the spirit or immaterial being is good. Kaya ang understanding nila sa kultura na ginagalawan ng Corinthian Church, kapag tayo daw ay namatay, tayo ay palalayain ng Diyos sa ating katawan na siyang evil, masama. Pero ito ay salungat sa ebanghelyo na tinuturo ni Pablo, hindi. Yes, no? Makasalanan ang ating laman dahil sa kasalanan ng ating minanakay, Adan. Ngunit, itong katawan na ito ay babaguhin ng Diyos. Itong katawan na ito na mahina, subject sa kasalanan, subject sa karamdaman, hindi ito iiwan ng Panginoon. Kaya, sinimula ni Apostol Pablo yung ating pag-aaral ngayon sa mga katanungan na maaaring tinatanggap ng mga mananampalataya sa Korinto. Tingnan natin yung verse 35. Sa ating pag-aaral, verses 35 to 58, bibigyang detalye ni Apostol Pablo ang magiging kalagayan ng ating katawan sa muling pagkabuhay, sa resurrection, at paano natin ito matatanggap. Again, bibigyang linaw ni Pablo ang mga bagay na ito sa pamagitan ng pagsagot sa mga katanungan na makikita natin mismo sa verse 35. Tingnan ninyo. Verse 35, maaaring may magtanong, sabi ni Apostol Pablo. Maaaring ito ay rhetorical question para maging transition ni Pablo sa mga susunod niyang paliwanag. Or maaaring ito talaga ay katanungan ng mga mananampalataya sa Korinto. Or ito ay maaaring katanungan ng mga nagque-question or nag-uusig sa muling pagkabuhay na pinananampalatayanan natin. Ano yung tanong na iyon? Paano bubuhaying muli ang mga patay? It's a philosophical question, mga kapatid. Hindi ito maaarok ng lohika, ng logic, o ng rationality ng tao. Ang katanungan ay ito, paanong ang patay ay mabubuhay? At kung mabubuhay man yung mga patay, dahil nga nabulok na yung kanilang mga katawan, anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Now, it's a logical question, tama? Kung sinasabi ng mga mananampalataya sa Korinto, we believe in the resurrection of the body, ang tanong ng mga tao sa kanilang paligid ay ito, paano mangyayari yun? No? Nakaimbento yung mga tao in the past kung paano patatagalin yung decay para matagal, mabulok ang katawang pumanaw na. Pero gaano pa man natin suriin ang teknolohiya, ang katawang lupa ay babalik sa lupa. At kung titingnan natin, by logic and by rationality, imposibleng mabuhay ang taong namatay na. Kaya ang tanong nila, paano bubuhayin muli ang mga patay at anong uri ng katawan? Ano man dito ay malinaw at direktang sasagutin ni Apostol Pablo ang katanungang ito sa pamagitan ng dalawang paghahalintulad. Tandaan niyo yung tanong, paanong bubuhayin muli ang mga patay? At anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Gawin nating personal at applicable sa atin. Paanong tayo, may mga mahal tayo sa buhay na pumanaw na nakita natin silang inilibing, wala silang buhay physically. Tayo, kapag tayo pumanaw, tayo ililibing or i-cremate, paanong tayong mga patay ay muling babuhayin?
Paano? At anong katawan, kung tayo man ay bubuhayin, anong uri ng katawan ang ibibigay sa atin? So sasagutin ni Pablo sa dalawang pamamaraan. Dahil nga, ang kanyang mga kausap ay somehow lover of wisdom and philosophy, gumagamit si Pablo ng mga pamamaraan na talagang maiintindihan ng kanyang mga listeners. And I pray maintindihan din natin ito. Ang kalagayan ng ating katawan sa muling pagkabuhay ay ipinaliwanag ni Pablo sa pamagitan ng una, sa pamagitan ng binhi or seed, buto ng halaman o ng puno. At pangalawa, ipapaliwanag ni Pablo ang kalagayan ng ating katawan sa muling pagkabuhay sa pamagitan ng ugnayan natin kay Adan at kay Kristo. So isa-isahin natin. Una, paano tayong mga patay bubuhayin muli? At anong uri ng katawan ang ating tatanggapin? Ano ang paliwanag ni Pablo? Sa pamagitan ng binhi. So imaginein natin, buto. Lahat naman tayo nakakita ng mga buto, tama? Ng halaman o puno, lalo na ng mga elementary tayo, may bibisita sa atin, magtitinda ng buto ng ganito, ng okra, ng ganito, tapos uuwi tayo sa bahay, 35 pesos daw ito. Ba't ka bumili niya? Meron tayong tanim na saluyot, diba? Nakakita tayo lahat ng buto na pag tinanim, nagiging halaman o ng puno. Verse 35, tingnan ninyo. Narito yung tanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Anong uri ng katawan ang matatanggap nila? Verse 36. Ito ang sagot ko sa taong iyan na walang kaalaman, walang nalalaman. So, tingnan nyo agad. Ang dating kay Apostle Pablo, yung taong nagtatanong about the resurrection is a fool, is unbeliever. Kung ikaw ay nagdududa at walang kasiguraduhan sa muling pagkabuhay, ang tingin sa iyo ni Apostle Pablo o ng Biblia ay isa kang hangal, walang nalalaman, foolish. Ito ang sagot. Ang inihahasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggat hindi ito namamatay. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Pag binasa niyo ito, magtutunog matalino ka eh. Sagot niyo, nagtatanong kayo, paano mabubuhay ang patay? Anong katawan ang tatanggapin? Look at the seed. Tumingin kayo sa binhi. Ang inihahasik na binhi, tingnan nyo ay hindi mabubuhay hanggat hindi ito namamatay. Wow! Tama? Hindi. Okay? Tutubo ang buto. Hindi siya magiging halaman o magiging puno. Kung in the first place, hindi siya mamamatay. Anong ibig sabihin mamamatay? Hindi tutubo, lalago ang buto kung hindi siya ililibing o hindi siya itatanim. 37. At kahit anong binhi ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang anyo nito kapag tumubo na. Ang Diyos ang nagbibigay anyo sa binhi iyon ayon sa kanyang kalooban at ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Ang binhi or buto ng puno o halaman ay kinakailangang, ito na yung paliwanag, itanim o ilibing, tama? Na sumisimbolo sa kamatayan. Wala kang makikitang magsasaka na hinahagis yung buto sa hangin at umaasa siyang tutubo ito. O nilalagay sa taas ng plato. Anong ginagawa sa buto o binhi para tumubo, umusbong at maging halaman o puno, mamunga? Kailangan siyang ilibing. Salungat sa pag-aakala ng mga tao sa paligid ng Corinthian Church na ang mga bagay na namatay at nabulok na gaya ng ating katawan ay imposible nang mabuhay muli. Tingnan niyo maigi mga kapatid. Ang understanding ng Greco-Roman culture, ang taong namatay ay imposible nang mabubuhay. Ito sagot ni Pablo. Tingnan niyo yung binhi. Hindi ba't ang mga binhi ay namamatay muna bago sila tumutubo? So yung inyong logic at philosophy, mali. Na ang pag-aakala nyong lahat ng namamatay ay hindi na muling mabubuhay. Sabi ni Pablo, tingnan nyo nga kahit yung buto, yung binhi. Bago siya tumubo at bago siya maging halaman o puno, hindi ba't namamatay muna siya? So, sa pamamagitan ng argument na iyon, agriculturally, binabali na agad ni Apostol Pablo yung maling filosofiya na nakapaligid sa Corinthian Church.
Para sa kanila, pag namatay na, patay na. Sabi ni Pablo, yung binhi nga eh. Pag inilibing mo, tsaka siya na mabubuhay. According to the Apostle Paul, kahit sa agrikultura, sa pagtatanim, makikita natin na ang binhing itinanim, inilibing, ay siyang tumutubo, nabubuhay, at mas gumaganda pa. Yung buto na bilog, hindi kaaya-aya. Tama? Siya yung inililibing, at pagkatapos siyang malibing, somehow, madedicay siya, mamamatay, siya yung nagiging halaman, umuusbong, namumulaklak, at namumunga. Ang bunga, tingnan nyo, yung puno ng mangga, pag nakakita kayo, tama? Nahulog. Ano mangyayari? Tutubo ba agad yun? Yung prutas, nahulog sa lupa, ano mangyayari? Madedecay muna, tama? Madedecay. Tapos yung buto, pupunta sa lupa, and then somehow, dahil na-decay na yung mangga, namamatay, and eventually, tsaka yun yung tutubo. Ulit ang panibagong puno at halaman. Sa nature, sa kalikasan, makikita natin ang proseso na ito. Na it takes decay or death in order to produce life in abundance. Kailangan ng kamatayan para magkaroon ng buhay. And somehow, dito, binibigyan na ni Pablo ng napakagandang argumento. Oo nga, no? Kahit sa simpleng binhi, makikita natin na namamatay yung binhi na inililibing, tsaka siya nagiging halaman. And somehow, pwede na agad nating talunin yung tumalon tayo sa argument ni Paul, ganun din sa katawan natin. Bago natin tanggapin yung glorified and resurrected state, we need to die. We need to experience physical decay and corruption in order for us to somehow receive the glorious body na ibinigay sa atin ng Panginoon. Going back, paano bubuhayin muli ang mga patay? Anong uri ng katawan ang tatanggapin nila? Tingnan nyo ang mga binhi, sabi ni Pablo. Although sila ay itatanim, inilibing, sila ay tumubo. Ganon din tayo. Makita man ng mga tao na tayo ay ililibing, mabubulok, babalik sa alabok, may posibilidad na dahil nangyari yun sa binhi, mangyayari din yun sa atin. Na tayong mga inilibing at mabubulok sa dust, ay mayroong posibilidad na mabuhay, na magmuli. Although ang binhi ay magbabago ng anyo, pakinggan nyo ha, ito ay tumubo at naging puno o halaman. Mananatili na ang puno o tong halaman ay tumubo, na tumubo ay siya ring binhi na itinanim. Tingnan nyo mga kapatid. Simpleng illustration, but it speaks a lot. Binanggit ko kanina, tayo, pag inilibing tayo, naku, inilibing na si Mateo. Gaya ng binhi, may pag-asa siyang muling mabuhay. Tama? Doon pupunta si Pablo eh. And at the same time, ganito yon. Yung binhing itinanim, nung nakita nyo, buto lang siya, pero yung lumabas, hindi na siya gaya nung dati. Hindi siya lumabas na buto pa rin. Tama? Ang pangit nun, no? Nagtanim ka ng buto, sa paglabas, marami, puro buto rin. Hindi. Paglabas, puno, may bulaklak, may dahon, maganda. And somehow, ganon din sa atin. Tayo namatay, although iba yung kalalabasan sa glorified and resurrected state, tayo pa rin yun. Tayo pa rin. So, ang sinasabi ng logic and example ni Pablo, it perfectly fits. Na although pagdating natin sa new heaven and new earth, hindi na ito na mahina, nabubulok, pero tayo pa rin yun. Hindi tayo maiiba ng identity. Babaguhin lang, itatransform lang yung ating mga katawan. At ang sabi ng verse 38, ang Diyos ang nagbibigay anyo sa binhing iyon ayon sa kanyang kalooban. Ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyok kapag tumubo na. Pakinggan niyo mga kapatid. Kaya pagdating sa heaven, isang implication nito, hindi tayo magkakamuka, hindi tayo pare-parehas. Yun yung ibig sabihin eh. Ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo. Iba-iba tayo. No? Hindi yung pagka-glorified state, magiging kamukha ko na si Jericho Rosales. No. No, sabi glorified, perfect. Baka mukha na akong si Brad Pitt. Hindi, ako pa rin yun.
Naintindihan nyo? Yun yung sinasabi dito. Iba-iba man tayo ng anyo. Iba-iba pa rin tayo ng itsura. Tayo pa rin. Okay? Ngunit, yung katawan na ibibigay sa atin ay may panibago ng anyo sapagkat mamaya ipapaliwanag kung ano na ang estado nito. Hindi ba, example, no? Pag binigyan kayo ng buto, o itanim mo to. Hindi ba, tas tinanim mo, tas binaligan ka nung nagbigay. Nasaan na yung buto na binigay ko? Tas ituturo mo, for example, yung napakagandang puno na ng santol. Ayan na yun, no? Anong sasabihin mo? Hindi ba, yan yung buto na binigay mo sa akin. Sabi ng nagbigay sa'yo, ay hindi yan, hindi, yan yun. Although nagbago na, pero yan yun. And somehow it pictures yung ating resurrection. Yung ating glorified body and soul sa new heaven and new earth ay far greater sa atin ngayon. Pero tayo pa rin yan. Matapos ipaliwanag ni Pablo ang kalagayan ng ating katawan sa muling pagkabuhay sa pamagitan ng binhi, nag-proceed siya sa panibagong illustration, analogy. Ikonekta niya ito sa ating ugnayan kay Adan at kay Kristo. Tingnan ninyo, verse 39. Ganon din ang katawan. Hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Ibang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda. May mga katawang panlupa. Tandaan nyo, may katawang panlupa. Hindi lahat. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagandahan. Iba ang kagandahan ng katawan dito sa lupa at iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. So, dalawa yung comparison. Katawang panlupa na siyang katawan na minana natin kay Adan. Tandaan ninyo. At katawan doon sa langit o katawang panlangit, ito yung katawan na taglay ni Kristo sa kanyang pagdating, katawan na mayroon si Kristo nung siya'y muling nabuhay. Dalawang uri ng katawan. Katawan na minana natin kay Adan, na lahat ay mayroon tayo, inuubo, sinisipon, makasalanan. At yung pangalawang uri ng katawan ay katawang panlangit o nagmula sa langit. Ito yung katawan na siyang taglay ngayon ng ating Panginoong Kristo na nakaluklok sa kanang trono ng Diyos Ama. Katawan na taglay ni Kristo nung siya'y muling nabuhay. So, i-describe ni Pablo ang dalawang uri ng katawan na ito. Verse 41, iba-iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan, at iba rin naman ang ningning ng mga bituin. At kahit ang mga bituin ay may iba't ibang ningning, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ipinapakita ni Apostol Pablo dito yung diversity pa rin ng ating identity sa glorified state. Dito nyo masasagot yung mga tanong na, magkakakilala pa rin ba tayo? Ano yung itsura natin sa langit? Ito yun. Tayo pa rin. Huwag kayong malilito, huwag kayong mag-i-speculate. Tayo pa rin. Okay? Si Mateo na inilibing sa new heaven and new earth, siya pa rin yun. Okay? Ang katawang inilibing, yung katawang minana natin kay Adan na sinira ng kasalanan. Tingnan nyo, verse 42. Ay mabubulok. Sakit, no? Actually, inayos ko yung Tagalog nito eh. Yung English version na dishonor o dishonorable or disgrace, ang pagkakatranslate, pangit. Ayoko gamitin kasi baka may ma-offend dito. Sabi kasi, ang katawang inilibing ay pangit, which is, grabe naman. Gawin naman natin hindi kaaya-aya. Diba? Pero somehow, diba, disgraceful, dishonorable, pangit yun. So, hindi kaaya-aya. So, kukontrast natin, comparison. Exciting ito mga kapatid. Yung katawang inilibing, sabi ni Pablo, tingnan nyo, yung katawan natin ngayon ay ililibing or yung mga pumanaw na nating mahal sa buhay, mga mananampalataya, yung katawang inilibing, ito yun. Yun yung katawang minana natin kay Adan na sinira ng kasalanan. Kaya ito ay nabubulok. Tama? Ngunit, kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Verse 43, patuloy pa rin yung comparison ni Pablo. And contrast, ang katawang inilibing, ito na, ay kahiya-hiya. Sa translation ibang Tagalog, pangit. Again, mabait ako, ayoko gamitin. Kahiya-hiya, dishonorable. Wala nang value. Kaya may nagsasabi, di ba, mga tao ngayon, tayo, we are fearfully and wonderfully made. Yes,
Yes. Pero dahil sa kasalanan, we are no longer wonderful and fearfully made. Malinaw? Magiging totoo ulit yung Psalm 139 na yon kung tayo ay na kay Kristo na. Balik. Ang katawang inilibing, yung binana natin kay Adan, na mayroon tayo lahat ngayon, kahiyahiya at mahina. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito ay magiging kapuri-puri, honorable, at malakas. Verse 44, ang katawang inilibing ay panlupa. Panlupa talaga. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito ay panlangit na. Kaya gusto kong isingit, yung mga nagsasabing na naginip ay namatay, tapos dinala daw sila ng Panginoon sa langit, sa lupa, huwag kayo sa impyerno, huwag kayo maniniwala. Okay? Bakit? Wala pang uri ng katawan ngayon ang makakapag endure or makakapag-survive sa new heaven and new earth or sa langit ngayon. Kasi yung katawan natin na ito ay imperishable pa to, hindi pa to panlangit. Namatay ako, dinala ako ng Panginoon sa langit. Eh di nabulok ka doon. Eh di hindi ka na natili doon kasi makasalanan ka. Wala, perishable pa yung katawan mo. So, tuloy natin. Ang katawang inilibing ay panlupa, verse 44, ang katawang muling binuhay, ito'y panlangit na. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon ding namang katawang panlangit. Kaya, verse 45, tingnan ninyo. Sinasabi ng kasulatan, again, ni-recite ni Pablo dito yung Genesis 2:7. Ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Naalala nyo, Genesis 2:7? Ito yung God breathed. Tama? Ang ganda nito mga kapatid, yung alabok, kumuha ang Diyos, hiningahan niya, nagkaroon ng buhay. Ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Ngunit, ang huling Adan, you see, yung second Adam, yung last Adam, na si Kristo, ay Espiritong nagbibigay buhay. Makikita natin dito yung kadakilaan ni Kristo kumpara sa unang Adan. Yung unang Adan na binigyan ng buhay, dahil nagkasala, nagdulot ng kamatayan. Ulitin ko, mula sa alabok, binigyan ng buhay ng Diyos. Pero dahil siya nagkasala, ito'y nagdulot ng kamatayan sa kanya at sa lahat ng kanyang salinlahi. Sa kabilang banda, si Kristo, siya ang nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, siya ngayon ang nagbibigay ng buhay. Buhay na walang hanggan. Ang unang Adan na binigyan ng buhay, ngunit dahil sa kasalanan nagdulot ng kamatayan. Ang huling Adan na si Kristo ay siyang nagbibigay ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Verse 46, hindi ang panlangit na katawan ang nauna, kundi ang panlupa. At pagkatapos noon ay ang panlangit naman. So basically, verse 46, tingnan ninyo, ano ang nauna? Nilikhaan ng Diyos si Adan o yung pagkakatawang tao ni Kristo? Of course, tama si Pablo, naunang likain si Adan before ng incarnation. Okay? May magandang order ito, may explanation ito bakit binanggit ni Pablo. Verse 47, ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa. Tama? Nung nilikhaan ng Diyos ang tao, hindi siya gumawa sa langit, binaba niya. Mula sa alabok. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa. Ngunit ang pangalawang tao na si Kristo, second Adam, ay mula sa langit. Ganda, no? Mula sa langit. Bakit? Verse 48, ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao na gawa sa lupa at ang katawang panlangit ay katulad ng katawan ng nagmula sa langit. Kaya kung paano ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan. Amen? Ang katawan natin ngayon ay katulad pa rin ng kay Adan na nagmula sa lupa. Kahit Kristiyano na tayo, kahit ligtas na tayo, ang katawan pa rin natin ngayon ay katulad ng kay Adan. Okay? Literal, no? Na nabubulok. Kahit anong pahid natin, kahit anong ligo natin araw-araw, it's the same thing. Diba? Bakit ka pa maliligo? Dudumi ka rin naman, babaho ka rin naman. Yun ang ating kalikasan. Dahil kay Adan. Ngunit napakaganda ng verse 49, 49. Tingnan niyo mga kapatid. 49, last part. Darating ang araw
na ang ating katawan ay magiging katulad ng kay Kristo. Kung ang ating katawan ngayon ay katulad ng katawan ni Adan, nabubulok, mahina, subject sa kasalanan, sa karamdaman, darating ang araw. Hindi pa ngayon, darating ang araw. Darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad, hindi na ng kay Adan, kundi ng kay Kristo na nagmula sa langit. Yung katawan ni Kristo, nung muli siyang nabuhay, na nahawakan ni Tomas, na umakyat sa kalangitan, na nakaluklok ngayon sa kanang trono ng Diyos Ama, gaya nun, ganun din ang ating magiging katawan. Sa muling pagkabuhay, ang ating katawang panlupa ay bubuhayin at gagawin katulad ng kay Kristo nang muli siyang nabuhay. Ulitin ko, kaya nga si Kristo yung first fruit of the resurrection. Tama? So siya yung una, yung prototype. Kaya tayong mga kabilang sa Kanya, kung ano yung state ng Kanyang glorified body and soul, nung pag-akyat niya sa kalangitan, ganon din yung tatanggapin natin. Tingnan ninyo, Philippians chapter 3, verses 20 to 21. I-note nyo na lang, babasahin ko. Napakaganda. But our citizenship is in heaven. And from it, we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body. Ano yung lowly body? Katawan na minana natin kay Adan. To be like His glorious body. Philippians 3:21. Christ will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him. Again, mga kapatid, to summarize, ang katawan na ating minana sa ating mga magulang, ultimately, minana natin kay Adan. Dahil sa kasalanan na binanggit ni Pablo last verses, ay, pakinggan nyo, panlupa, nabubulok, kahiya-hiya, hindi kaaya-aya, at mahina. At ito masakit. During sermon, yung katawan na to, inaantok. Amen? Pambirang katawan, no? Sermon, alam mo salita ng Diyos, pero ito'y dahil, sabihin na natin kay Adan, mahina. Pastor, no? New Testament naman nagsabi, the spirit is willing, but the body is weak. The body is weak. Kahit, ang gwapo ng pastor, ang ganda ng sermon, nakakatulog pa rin. Kahit yung pastor walang tulog, kayo tulog ng tulog. Alam nyo, sakit nun eh. No? Yung katawan, na dahil sa kasalanan mga kapatid, na panlupa, nabubulok, subject sa kasalanan. Kaya maintindihan nyo yung cry out ni Pablo, sino ba ang makakaligtas sa akin sa kaawa-awang katawan na ito? Alam niyo mga kapatid, nakakainis yung katawan natin eh, no? Yung pita ng laman, yung kasalanan. Kaya mga tunay na mananampalataya, we groan. Di ba yung Romans 8? Ang hinaing natin, Panginoon, ibigay mo na sa amin yung katawan na hindi na nagkakasala. Itong katawan na to, sawang-sawa na kami dito. Sawang-sawa na ako, Panginoon, every Lord's Day. Pag-uwi sa bahay, may makita ako, may mabasa ako, may mapanood ako. Yung tukso, nariyan. Itong katawan na ito, ang tunay na mananampalataya, sinasabi niya, Lord, bigay mo na sa akin. Kaya we groan for the glorification. Ngunit ang katawang ibibigay sa atin na gaya ng kay Kristo ay ano? Panlangit, suited for eternity. Hindi na nabubulok. Maganda at malakas. Maluwalhati at perpekto. At ang tanong, kailan itong mangyayari, Pastor? Dahil obviously, kahit tayo ngayon, mga mananampalataya na naligtas, hindi pa rin ito nagaganap sa ating buhay. Amen? Kahit tayo ay justified, pakinggan nyo ha, kahit tayo ngayon ay justified na, tayo ngayon ay sinasanctify ng Diyos, alam natin na wala pa yung glorification. Bakit? Yung katawan natin na ito na ginagamit natin sa pag-awit sa Panginoon, sa pananalangin at paglilingkod, ay katulad din, ito rin yung katawan na ginagamit natin sa pagkakasala. Di ba't? Kaya ang tanong, Lord, kailan? Kailan namin tatanggapin yung katawan na hindi na namin lalapastanganin ng iyong pangalan? Kailan?
Verse 50, mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Sabi ni Paul, yung katawan at dugo nyo ngayon, yung old flesh nyo ngayon, yung old body nyo ngayon, hindi yan pwede sa new heaven and new earth. Ang katawan na ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit? Isa sa description sa new heaven and new earth is what? Righteousness dwells. Kabanalan, perpektong katuwiran. Hindi po pwede yung katawan na makasalanan. Ang katawan na mayroon tayo ngayon, justified, being sanctified, but not yet glorified. Mahina at nagkakasala pa rin. Hindi tayo maaaring manahan sa maluwalhati at perpektong langit at lupa. Verse 51, ngunit makinig kayo, kailan mangyayari? Dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Lihim, ibig sabihin, hindi pa revealed in the past, pero i-reveal ni Pablo through the Spirit. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? It only means, sa pagdating ni Kristo Jesus, may mga taong hindi na ilibing. May mga taong buhay. For example, nga darating ngayon si Kristo Jesus, tayo ay hindi nakaranas ng kamatayan. Tama? Hindi tayo inilibing. Yun yung point ni Pablo. Pagdating ni Kristo, may mga mananampalataya na hindi na nakaranas ng paglibing, kamatayan. Ngunit, pare-parehas tayo, yung nakalibing man, o yung mga hindi nakalibing, pare-parehas tayong bibigyan ng bagong katawan. Yung mga nailibing, bumalik sa alabok, tayo na buhay, na dadatnan ni Kristo, either or, tayo ay bibigyan ng glorified, imperishable bodies. Verse 52, tingnan ninyo mga kapatid, malapit na tayo. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, in a twinkling of an eye. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. Universal resurrection. Hindi na kailangan ng proseso. Yung buto, pag tinanim mo, tagal mabuhay. Sa Diyos, sa isang kisap mata, kaya niyang i-transform ang ating lowly bodies into glorified ones. Kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. Okay, kaya kami, tayong mga reformed, hindi tayo naniniwala sa pre-trib, no, bago dumating si Kristo, mangyayari ganito. Sinabi na nga dito kailan mangyayari resurrection? Tapos, hindi, after 7 years, etc. No, pagdating ni Kristo, mangyayari lahat. Sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayo mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Verse 53, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan. Mga kapatid, papalitan yan. Papalitan yung ating katawan. Yung subject ngayon sa karamdaman at kasalanan. Papalitan. Pero hindi tayo papalitan ng identity. Tayo pa rin. Papalitan lang yung ating katawan ng katawang panlangit. Verse 54, kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Kinote ni Pablo yung Isaiah 25:8 and Hosea 13:14. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Ganito ka. Although, of course, si Pablo ay pinapatnubayan ng banal na spirito, may alam siya sa Old Testament. Nakita niyo kung gaano kaganda yung pagka-quote niya? Isaiah, tapos Hosea, pinagdalawang line niya lang. Ganon niya kaalam. Kaya, kailangan natin mag-Bible survey, di ba, sa Sunday School. Kinote niya yung pangako ng Diyos sa lumang tipan na darating ang araw na yung kamatayan ay bibigyang hangganan ng Diyos. Lulupigin ng Diyos ang kamatayan. Kailan pa ito ipinangako? Kailan ipinangako na lulupigin ang kamatayan at si Satanas? Genesis 3:15. Verse 56. May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. Kaya may sakit. Kaya may cancer. Kaya may COVID. Hindi ito inimbento ng Diyos. Ito'y dahil sa kasalanan. Kaya pag may nagsabi sa inyo, kung mabuti ang Diyos at makapangyarihan, bakit inaalaw niya mga sakit na ito? Dahil sa kasalanan.
Dahil sa ating pagiging makasalanan, kaya tayo napapahamak. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa kabila ng ating kasalanan at naging dulot nitong kamatayan, anong sabi? 57. Ngunit salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng tagumpay. Tayo ay walang katagumpayan sa kasalanan. Tayo ay walang katagumpayan sa kamatayan. Ano man ang ating gawin. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito. Saan? Sa ating kahinaan, sa karamdaman. Kahit parang nagtatagumpay ngayon yung mga karamdaman, yung kamatayan, parang nagtatagumpay ngayon ang kasalanan. No. Ang tunay na tagumpay ay sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Salamat sa Diyos. Binigyan niya tayo ng katagumpayan sa mga bagay na ito sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Pakinggan niyo mga kapatid. Kaya mayroong katagumpayan sa kasalanan at dulot nitong kamatayan ay hindi dahil sa ating pagiging mabuti. Hindi dahil sa ating pagsusumikap. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Ito ay dahil lamang sa mabuting balita ni Kristo Jesus. Kaya mayroon tayong katagumpayan sa kasalanan at kamatayan. Kaya tayo may inaasahang katawang hindi nabubulok, katawang panlangit at katawang pangwalang hanggan ay dahil lamang kay Kristo. Dahil sa kanyang perpektong pagsunod para sa atin, dahil sa kanyang kamatayan sa krus para pagbayaran ng ating mga kasalanan, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, dahil lamang kay Kristo mga kapatid. Alam ko, bawat isa sa atin ngayon Lord's Day, may sakit, nagkakasala. Whether it be sa mental health, physical health, emotional, relationship, ramdam natin ngayon ang dulot ng kasalanan ni Adan at dulot ng ating mga kasalanan. But this is our hope. Darating ang araw na bibigyan kaganapan at kalubusan ni Kristo ang ating kaligtasan. Palalayain niya na tayo sa katawang ito. Bibigyan niya tayo ng katawan. Papalitan niya ang mga katawan nating mahihina ng katawang panlangit. At ano ang ating tugon mga kapatid? Ano ang ating tugon? At ito ang panawagan ni Pablo sa mga taga-Korinto at ito ang panawagan sa atin ngayong umaga. Verse 58. Kaya nga, because of our blessed hope of resurrection. Isipin niyo mga kapatid, walang resurrection. Tagumpay ang cancer, tagumpay ang karamdaman, tagumpay ang kamatayan. No? But because of Christ and what He has done, the victory is ours. Sa atin ang tagumpay. May mga pumanaw tayong mahal sa buhay, they will be transformed. Makakasama natin sila. Glorified body and soul at tayo may glorified body and soul, tayo ay nasa new heaven and new earth. Anong tugon? Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Huwag manghina sa inyong pananampalataya. Be immovable. Be steadfast. Huwag kayong manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. What a wonderful call of response. Ito yung tugon natin. Hindi natin kayang dagdagan yung napakagandang balita. Ito lang yung tugon. Ito yung nais ng Diyos na maging tugon natin sa Kanyang pagliligtas sa atin. Magpakatatag tayo. Huwag tayong manghina sa pananampalataya. Manghina man yung ating katawan, huwag niyong hayaang manghina ang pananampalataya. Magpakasipag, maging masigasig sa mga gawain na ibinigay ng Diyos sa atin sa paglilingkod. Tayong lahat, Lighthouse Christian Church, ay may iba't iba o kanya-kanyang tungkulin sa ngayon na ibinigay ng Panginoon. Pero isa ang layunin. Mga estudyante, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Magsipag kayo mag-aral. Huwag niyong hayaan na yung pag-aaral ninyo, yung mga kaklase ninyo ay magdulot ng panghihina at pagtalikod ninyo sa pananampalataya. Pakatatag, magpatuloy sa pananampalataya, maging masipag hindi lang sa pag-aaral kundi sa paglilingkod. Bilang mga empleyado, napapagod kayo? Of course, yes. May hinihintay po tayong glorified state. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya.
Pakasipag. Mga empleyado, mga nag-work, huwag niyong hayaan na maging hadlang ang trabaho na ibinigay sa inyo ng Diyos para lang talikuran ninyo ang inyong pananampalataya. Huwag. Nawa sa pamagitan ng inyong trabaho, lalong maipahayag yung pananampalataya na ibinigay sa inyo ng Diyos. Bilang mga anak, magpakatatag, huwag manghina sa inyong pananampalataya. Mga asawang lalaki, mga tatay, magpakatatag. Pakatatag. No? Very personal to sa akin ngayon. Pakatatag. Huwag manghina sa pananampalataya. Huwag kayong manghina. Lalo mga tatay, tinuturing tayong haligi. Pangunahan natin ang ating mga pamilya. Pangunahan ninyo inyong asawa, mga anak, tungo sa pagpapatuloy natin sa pananampalataya. Hindi yung tayo pa yung pipilitin sa church. Ito, mga asawang lalaki, mga tatay, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Kung paano kayo masipag sa inyong mga trabaho, maging masipag din kayo sa pagtataguyod ng inyong pamilya sa kabanalan. Masipag kayo sa mga work ninyo, magsipag kayo manalangin. Kahit magulo sa bahay, busy, maging matatag kayo, manalangin tayo. Pagod tayo, mag-pray tayo. Maging masipag kayo na pangunahan ng inyong pamilya sa kabanalan, sa pagiging maka-Diyos. Pakatatag kayo. Marami mga tatay, asawang lalaki, addict pa kayo sa mobile games, sa panunod ng TV, ni hindi nyo maipanalangin ng inyong asawa at anak. Wake up. Pakatatag. Pakatatag. May problema, may pagsubok, mga tatay, mga asawang lalaki. Magpatuloy sa pananampalataya. Marami tayong problema, attend tayo ng church, pray tayo. Ganon din sa mga asawang babae. Pakatatag sa pananampalataya. Patuloy na magpasakop sa inyong mga asawa at buo ninyong may kasiyahan ninyong alagaan ng inyong pamilya, ang inyong mga anak. Lahat tayo mga kapatid, ano man ang kalagayan natin ngayon. Wala pa kayong tulog. Pero dahil sabi ni Pastor Lord's Day, kailangan ko umattend. Pastor, stress sa work. Pakatatag kayo. Pag pakatatag tayo, huwag tayong manghina. Pakasipag. Kaya niyong bumiyahe para lang mag-SM ng linggo. Pero hindi nyo kayang bumalik ng evening service. Bakit? Kasi malabo yung gospel sa atin. Pakatatag, be steadfast. Always abound in the work of the Lord. Ang mag-umapaw, yung ating kasigasigan sa gawain ng Diyos. Sa gawain ng Diyos. And hear this. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Wow. Sabi ni Pablo, be immovable, be steadfast, always abound in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Dahil alam natin ang lahat ng ating paghihirap, ng ating pagsusumikap, ng ating paglilingkod, ay hindi mawawalan ng saysay. May kabuluhan, mga kapatid. Because of the gospel, because of the life, death, and resurrection of Jesus Christ, sabi ni Pablo, going back sa kanyang konteksto, our preaching is not in vain. Yung pagpipreach ko dito ng gospel, yung pag-aalaga ng mga office bearers, yung mga members na patuloy na tumatayo sa pananampalataya, hindi yan in vain. Hindi yan ang walang saysay. Our preaching is not in vain. Our faith is not in vain. May kabuluhan ang ating pananampalataya. Dahil ito ay nakaangkla sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus, mga kapatid. May kabuluhan yung pag-attend nyo sa church. May kabuluhan yung pananampalataya natin kay Kristo. May kabuluhan. And ultimately, our labor for Him. Yung ating paglilingkod, yung ating paghihirap, yung ating pagtsatsaga sa paglilingkod is never in vain.
May mga kapatid tayong pumanaw na. Yung kanilang paglilingkod ay hanggang ngayon may epekto at resulta sa atin. Wala tayong sanctuary ngayon kung hindi ito sinagang hanapin ni Nanay Nits. Walang mga nanay ngayon na nagpapatuloy kung hindi nila binisita ni Ate Ana, nila Sister Del. It is not in vain. Yung pagpupuyat, yung pag-aaral, yung pagpapatuloy sa church. Kahit kadalasan nakakatamad, may problema, may pag-uusig, mawawalan ka ng trabaho dahil sa church, it is not in vain. Alam nyo kung ano yung in vain? Alam nyo yung anong walang kahulugan? Yung mga kasalanan na ginagawa nyo ngayon. Yung ginagawa nating kasalanan, yung nakakahiyang kasalanan na ginagawa natin, yun yung in vain. Bakit? Pinatawad ka na ng Diyos. Ano pang dahilan natin magpatuloy sa mundo? Yung pagmamahal natin sa mundo, mga kapatid, it is in vain. In vain. Para sa Latin, na may pinagdadaanan ngayon. Stress kayo sa work, sa pag-aaral, but you are here. Because of the gospel, our worship and our service is never in vain. Sa mga nanay na kahit nahihirapan mag-alaga dito, umaattend. Sa mga tatay na kahit pagod hanggang Sabado, umaattend. Sa mga panahon na kahit antindi ng problema, pagsubok, karamdaman, pero hindi tayo tumitigil magtiwala sa Diyos, it is never in vain. Alam mo ang challenge sa akin? Ba't pa mapapakahirap mag-aral? Pakikinggan ng members, tapos kinabukasan, hindi naman nila sinusunod. Maraming mga members, papasok dito yung sermon na ginagawa mo, pinagpupuyatan mo. Tapos sa bandang uli, wala naman. Absent sila sa church, parang wala lang. Susuway nila ang Diyos na parang wala lang. But you know what? It is not in vain. Dahil yung pagpapagal ni Pablo at ang mga tunay na mananampalataya ay hindi para lang dito, mga kapatid. It is only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. It's not in vain. So be immovable. This year, 2024, dahil sa gospel, let us remain steadfast. Tuloy-tuloy, huwag niyong hayaang manghina ang ating pananampalataya. Patuloy tayong tumayo at manindigan sa gospel. And again, our preaching is not in vain. Our faith is not in vain. And ultimately, our labor in the Lord, ano man ang ating ginagawa ngayon para sa Kanya, it is not in vain. It is worth it. It is worth it. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. O aming Diyos, salamat po sa inyong biyaya. Salamat dahil ang pinakadakila naming problema, ang kasalanan at kamatayan ay pinagtagumpayan ninyo sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kaya mayroon kaming dahilan na magpatuloy. Mayroong saysay at halaga ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod, sapagkat ito ay tugon namin sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Salamat. Kailanman hindi masasayang ang aming paglilingkod, pananampalataya sa iyo, kay Kristo Jesus. Patuloy mo kaming tulungan na magkaisa, hindi lamang sa aming pag-awit, sa aming paglilingkod, kundi higit sa lahat, sa aming patuloy na pananampalataya, pagtitiwala kay Kristo Jesus bilang aming sandigan at kayamanan. At sa tuwing kami manghihina, Panginoon, sa tuwing kaming mauuga ng problema, pagsubok, patatagin mo kami. At ipaalala mo palagi sa amin ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus at ang napakadakilang kaligtasan na aming tinanggap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat.